mahal itong aking pamumuhay na para sa Kanya lamang. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila nauunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus at tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging lingkod ng lahat, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan. Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po sa ating pagninilay, ang ating magiging tema ay yung tunay na kahulugan ng pagiging dakila sa kaharian ng Diyos. Yung ating pong ebanghelyo matapos na muling ipahayag ni Jesus ang tungkol sa kanyang nalalapit na paghihirap at kamatayan, nakita po natin ang mga alagad. Hindi sila nagkakaintindihan. Sila'y nag-uusap kung sino sa kanila ang pinakadakila. At nang marinig nga po ito ni Jesus, kanyang tinipon ang mga ito at kanyang sinabi, ang sino mang nagnanais na maging una, ay kailangang maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Ito po ang mga mahalagang aral na pwede nating makuha. Una, ang tunay na dakila po ay naglilingkod. Sa ating mundo, madalas na ang tinuturing na dakila ay ang mga nasa katungkulan. Maraming kayamanan, maraming kapangyarihan. Ngunit si Jesus ay nagbibigay ng kabaligtarang pananaw. Ang tunay na dakila para kay Jesus ay yung mga handang maglingkod sa iba. At ito naman po, mga kapatid, ay tunay na nakita natin sapagkat si Jesus mismo ang naging halimbawa kung paano maging dakila sa pamamagitan ng paglilingkod. Jesus came not to be served, but to serve the entire community. Ang tunay na dakila ay hindi masusukat po sa dami ng kapangyarihan, ng ari-arian, kundi sa ating readiness, kahandaan na maglingkod, lalo na sa mga nangangailangan. So ang unang punto, ang tunay na dakila, naglilingkod. Pangalawa,
Ang tunay na dakila ay may pag-ibig. Kapag sinasabi po ni Jesus na ang nais maging una ay dapat na maging lingkod ng lahat, tayo ay hinihikayat niya na umibig. Ang tunay na pag-ibig po ay never selfish, hindi makasarili, handang magsakripisyo para sa iba. Sa paglilingkod natin sa ating kapwa, halimbawa ang iba sa pamilya, ang ibang mga magulang, titiisin yung mawawalay sa anak para makapagtrabaho sa ibang bansa. At marami po sa ating mga online viewers ngayon, nasa ibang bansa, tinitiis ang distansya, tinitiis na malayo sa kanilang mga anak, hindi dahil hindi nila sila mahal, kundi dahil umiibig sila. Nais na mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya, nagtitiis ang ating mga OFW para lamang makapagbigay ng kahit papaano yung maginhawang buhay sa kanilang pamilya. Ang pag-ibig ay pagsasakripisyo. At ang tunay na lingkod, mga kapatid, ay umiibig. Ganyan si Kristo, nung ibinigay niya kanyang buhay sa atin, sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay, doon natin naramdaman, totoong iniibig pala ako ni Kristo. Totoo siyang magmahal sa atin. Pangatlo, mga kapatid, ang pagtanggap sa mga bata, sagisag po ito ng kababaang loob. Ang bata po'y sumisimbolo sa kawalan ng kapangyarihan, kawalan ng pretensyon. Natural ang isang bata. Ang pagtanggap sa kanila ay nangangahulugan ng pagtanggap sa mga taong walang impluensya o kapangyarihan. Tayo'y tinatawagan ni Jesus ngayon. Yakapin po natin at alagaan yung mga taong nasa laylayan ng lipunan sapagkat sa pagtanggap po sa kanila, tinatanggap din natin si Kristo. Ano man ang gawin mo sa mga maliliit na ito, ay ginagawa mo rin sa akin. Kaya nga, ang susunod po ay ang mapagpakumbabang puso ni Jesus. Si Jesus, anak ng Diyos, nagpakumbaba at naglingkod. He emptied himself. Ang kanyang pagpapakumbaba ay isang perpektong halimbawa ng tunay na pagiging dakila. Tayo rin ay tinatawagan po ni Jesus na magpakumbaba. Minsan po tayo mahirap magpakumbaba pag marami tayong nalalaman, pag marami na tayong kapangyarihan, kapag marami na tayong ari-arian, kapag matagal na tayo sa ating trabaho. Minsan hindi tayo open. Bakit ako makikinig sa bagong salta sa ating kumpanya? Matagal na ako dito. Minsan ganun ang ating attitude. Mas matagal na ako dito, mas mataas ang aking pwesto, hindi ako makikinig sa iyo. Subalit, si Jesus, tinatawagan tayo ngayon, magpakumbaba, makinig. Ang pagpapakumbabang puso, katulad ni Jesus, ito po ay bukas sa grasya. Kapag kasi tayo nagpapakababa, bukas tayo sa suggestion ng iba. Kapag naman tayo nagpapakababa sa harap ng Panginoon, bukas tayo sa kanyang grasya. Kaya nga po sa ating pagdinilay sa araw na ito, tanungin po natin ating mga sarili, tayo ba ay naglilingkod sa ating kapwa? Tayo ba ay nagpapakumbaba? Tayo ba ay umiibig? Katulad ng ginawa ni Jesus. Handang ibigay ang buhay para sa ating lahat. Let us surrender everything to our Lord Jesus, sa ating mahal na Jesus Nazareno. Kaya nga, sabihin natin sa Kanya, Poong Jesus Nazareno, maawa kayo sa amin.